Lumalabas po na nakasangla ang dalawa sa mga loteng idodonate sana ng mga Villar para pagtayuan po ng istasyon ng LRT-1 Cavite Extension. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, sa programang ito nga sinabi po ni Lopez na pwede pa rin naman daw ma-donate ng mga Villar ang mga lupa kahit nakasangla ito. Pero para matiyak ang proteksyon ng gobyerno, naglatag po ang DOTR ng mga kondisyon bago tanggapin ang donasyon. Kasama po dito ang pagbibigay ng unconditional permit na pumasok sa nasabing property, ang pagtiyak na walang liability ang gobyerno sa donasyon at maging ang pagkansela ng mortgage. Plano naman ng DOTR makipagpulong sa mga Villar sa susunod na linggo kaugnay nito. Wala pong problema sa alignment. Okay na tayo, 90% alignment. Stasyon na lang problema. Kapag hindi pumayag ang Villar group of companies, Okay. ipapatuloy ko po yung construction all the way to Zapote at sa Kanyog. Iiwanan ko po ang Las Piñas. Tsaka na lang yan, dudugtong. Tsaka na lang kasi it Okay. would be unfair to the community of Zapote And to Bacoor. Bacoor Yes, to sir. be held hostage by Yes, the sir. issue. Mga kapatid, yan nga po ang tinig ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez. Patuloy pa rin po namin kinukuha ang panig ng mga Villar kaugnay ng issue. Sa iba pang balita, nasa 78,000 maliliit na negosyo ang tinatayang makikinabang sa planong exemption po sa Minimum Corporate Income Tax o MCIT. Yan po yung ayon sa DOF. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, malaking tulong ito para sa mga kapatid nating nagsisimula pa lang o kaya'y may maliit na negosyo. Tinataya namang nasa 6 na bilyong pisong mawawala sa gobyerno oras na tanggalin na ang MCIT sa mga micro at small enterprise. Para pumabawi ito, kinokonsidera ng DOF na taasan ng excise tax sa mga produkto. Isinulong ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA na wag na pong patawan ng minimum corporate income tax ang maliliit na mga negosyo. Sa iba pang balita, pinalawig po ng LTO ang validity ng mga lisensya at rehistro na nag-expire mula Hulyo 1. Naku, salamat naman. Dahil po yan sa pagbagal ng Land Transportation Management System o LTMS kamakailan. Sa inilabas po na Memorandum Circular ng LTO, extended din ang mga dokumento, katulad po ng Conductor's License, Student Driver's Permit at Medical Certificate na nag-expire po sa pagpasok ng Hulyo. Tiniyak ng LTO na hindi ito maniningil ng multa oras sa mga renewal o sa mga renewal ng mga papeles na sakop po ng Memorandum Circular. Ayon pa rin sa ahensya, epektibo na po ang extension hanggang sa maresolba ang aberya sa LTMS. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.